sino mag-aakala na ang isang batikang artista na kung saan nakakuha na ng 7 acting award ay isa palang mahusay na dibuhista o painter? Pasukin natin ang kakaibang mundo ng isang Yul Servo. May napakalaking ginawang masterpiece itong si Yul Servo. Ilalabas daw niya ito next year, pero uunahan na natin siya. Kung ikaw ay hindi inclined sa sining, sa arts, hindi mo siya ma-appreciate, tapon yan. Para sa iba, basura na. Pero sa akin, hindi ko matapon eh. Nauubos ko siya. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Pagkatapos ng kung ilang taong serbisyo sa Maynila at natalo nung nakaraang eleksyon, kumusta naman kaya ang isang Yul Servo? This time, for the first time after election, binigyan tayo ng pagkakataong puntahan siya sa kanyang tahanan kasama ang kanyang mga artworks. Please welcome Yul Servo. Hi, Kuya Morley! Naku, maraming salamat. Ito naman, Kuya. Maayos naman. Siyempre, pag may lungkot, mayroong ligaya naman na nagpapaligaya sa'yo. Kaya nandito tayo ngayon. Nais ko ipakita sa'yo. Ito yung mga ginagawa ko ngayon. Naging busy tayo at na-artista ng konti. Last na ginawa natin yung My Father's Wife. Pero marami ang magugulat for sure dito sa ilalabas natin na sino mag-aakala na ang isang batikang artista na kung saan nakakuha na ng 7 acting award ay isa palang mahusay na dibuhista o painter. Eto ngayon, isa-isahin natin, pasukin natin ang kakaibang mundo ng isang Yul Servo. Yul, kwento mo naman kami rito. Ano ito? Ito, Kuya, ginagawa ko to para sa show ko ngayon. Yung first assemblance show ko na pop art na para sa charity pa. Pero bago natin simulan, itong assemblance natin, itong mga scrap metal ko to na pag gumawa ko nung aking namang directions, ito yung mga natitirang scrap metal na ginawa ko sa ibang artwork ko naman na assemblance. Ito yung robot na may third eye. Ang AI ngayon, malupit ngayon ang AI. Malupit, napakalupit. Oo. Kung may third eye, pwede ka rin magtanong about lahat ng technology natin. Binubuo ko to habang pinipili ko. Makikita mo, pinost ko doon habang nagpipili ako. Ito yung mga kinalabasan nun. May barko, may tren, tapos may aeroplano dito yan. Ano to? Made of? Scrap metal, stainless, brass, at saka copper. Pero dito, nawala lang yung ilalagay ko dito eh. Yung pinapatuyo kong agar wood na maliit na sanga lang, kaso nilipad yan. Mayroong kahoy, may stone, may brass din to, may copper, may stainless. Tapos na dito yung 7 portal ng time. Ito yung simula, pag-ibig. Pag nakita mo yung 11-11, di ba, mag-wish ka. Yan yun. Tapos, Ito naman to. Ito po yung kasalukuyang ginagawa niya. Tinatapos niya ngayon ito. Ito, ano naman ito? ito yung scrap metal din, may brass, mayroong stainless, mayroong copper. Ito yung mapa ng Maynila na nilagay ko din yung Merlion at yung Warlas na at Kabibi na nga sa flag ng Maynila na mayroong agila, may lion, may elepante. Parang bata, ginawa ko siyang pop art ngayon. Dati kasi yung ginagawa ko, semblance lang talaga. Yung una at pangalawa kong ginawa. Pero nung ginawa ko yung pangatlo kong ginawa, sabi ko may kulay na. Sabi ko maganda yung may kulay pala, parang sa mapa ko. Kaya ito yung nabuo ko para sa show ko ngayon. Ano ito? Ano ang meaning sa'yo nito? Ano ang dating sa'yo nito? Paano mo ito ilalaborate? Ito parang kahulugan mo rito? Perlas ng silanganan. Ang Maynila is sentro kapital ng Pilipinas na nagre-represent ng lakas, agila, may pating pa, mayroong transportasyon na dati nagsimula sa kabayo, tricycle, may jeep. Hindi ko na lang nilagay yung bus, pero nandito din yung yung perlas. Para sa isang syudad, napaka-importante na. Marami tayong aalamin, marami tayong tutuklasin. Ano-ano nga ba yung mga simbolo na ginamit dito? Bawat artworks ay may kahulugan, may gustong ipadama, may gustong ipaliwanag. Eto, Yul, sabi niya kasi huwag ko na raw siya tawaging Vice Mayor dahil hindi na raw sa Vice Mayor. Yul na lang. Sige. Yes, Kuya. Alam mo naman si Kuya Morley, kasama ko na to. Sisimula pa lang ako sa industriya ng paggawa ng pelikula o TV o theater. Nandito na si Kuya Morley. Sige, Yul. Ano naman ito? Actually, tatlo pala yung may kulay na dito na scrap na binuo ko. Pero habang binubuo ko siya, habang nakikita ko yung mga pusa ko dito, yung aso ko dito, yung kalapati ko dito, yung manok, pinagsama-sama ko. Kaya lumago siya. Nagkaroon na ng mga elepante na mga... Ito naman, unggoy. Pag pinipili mo ka ang unggoy ng saging at saka pera, ang pipili ng unggoy, saging. Kasi di niya naman alam yung pera eh. Pero dito sa artwork ko, pinakita ko na yung unggoy, ang pinili niya pera. Bakit ganon? Para
Para mas marami siyang pambiling saging. Kaya ang title ko dito, Biyaya at Tukso. Okay. Kasi hindi naman saging naman ang kanya eh. Natukso siya sa pera, pero magandang tukso. Naging biyaya, hindi lang para sa kanya. Biyaya para sa lahat. Kasi mas marami silang mabibiling saging eh. Nakasuporta yung hari nila dito. Pero yung hari nila dito na dito, pag-ibig din niya, nasa kamay niya din yung pag-ibig para sa lahat. Tapos yung nilagyan ko siya ng crown. Hari siya, tapos nilagyan kong krus. Ibig sabihin, merong siyang takot sa Diyos na leader. Okay. Abang meron siyang mamamayan naman na, di ba, magaling din ano, May puso may din. puso. Ito, ano naman ito, Yul? Ito naman biyaya sa dilim. Bakit biyaya Pero sa ito, dilim? gusto ko dito na yung tao mag-isip. Pero na-inspired ako dito by Kit Haring. Na yung ano niyan, may buhaya, may tao. Pero yung buhaya ko, nilagyan ko siya ng pusong malaki. Na hindi siya perfect na puso. Na nagbalanse dito sa... Tapos nilagyan ko yung buhaya, nilagyan ko ng corona. Pero walang krus. May kinalaman ba yan sa DPWH? Ay, wala. Dito kasi marami kang pwedeng maisip dito sa obra na ito. Tapos may simbahan siya, may sinag ng araw, at may pusong umakyat. May ginto ang puso sa hagdanan. Ikaw mismo nag-ano niyan? Nag-welding? Part din ako na ng ano. Part ka na nag-welding. Sa dami niyan, kailangan ko ng welder din. Pero sinasabi mo sa kanila kung anong gusto mo. Ay, hindi. Kung ano yung nasa isip at puso ko, yun dapat nang lalabas. Pero ano yan, umpisa hanggang matapos. Kasi sisimulan ko siya. Ang proseso ko nito, pipiliin ko yung bakal. Kung ano yung forma ng bakal, yun na yun. Tapos ako naman, gagawin ko, isasalansan ko yun. Kaya hanggang sa maging kailangan ko na nasukat ko na 2x3. Pagkatapos kung masalansan yun, kaya doon na ako mag-iisip kung ano yung gagawin ko sa canvas ko. Kasi ito yung canvas Kasi ko. yan yung pinaka-canvas mo. Hindi, kaya naisip ko dyan, dati naman wala namang araw ko eh. Pero nasa isip ko talaga na lahat ng artwork ko, bago ko siya ginawa, lalagyan ko to ng sinag ng araw. Bakit Lalagyan ko mayroong... tong ng puso, lalagyan ko to ng krus. Bakit may araw? Bakit may krus? At bakit may puso? Yung krus kuya, nagre-represent ng kay God na hindi lang represent ng God. Pag sinabi mong krus, lahat naman tayong Pilipino, karamihan tayo may krus tayo. Lalo na Katoliko. Lalo na Katoliko. Tanda ng may takot sa Diyos. Miski ano pa man yan. Yung puso, pagmamahal. Pagmamahal, miski may sakit, miski masarap. Lahat ng klase ng pagmamahal. Dapat di nawawala yung love, yung respect, pag-asa. Kaya ito naman sa akin, laging may pag-asa. Laging merong, kasi recycle lang naman ang continuous yung buhay natin na mawawala tayo sa mundong ibabaw, may bagong papalit na generation. Ito naman, ano naman tong parang banig na to, na salasalansa na? Itong banig naman ito, itong ginawa ko parang childhood ano to eh. Yung mga hayop, mga Oo, drawing gawa ng natin, mga bata. Oo. Banig naman, nagre-represent doon na kinalakihan ko kasi. Tayo mga Pinoy, natutulog tayo sa banig, di ba? Nakatulog ka sa banig? Oo naman. Sa kalumpit kasi, yung banig na brown, yun lang doon. Tapos may kulambo. Ayun yun, naranasan mo pala Ayun. yun. Kasi childhood pa lang ako. Yung mga scrap, nagagawa ko na siya ng pangalawang buhay. Ah, bata ka pala. Bata pa lang ako. Mahilig na ako mag-ipon ng basura. Tapos gagawin ko siyang laruan. Kaya ang title ko naman dito, Dila ng Tagumpay. Bakit dila ng tagumpay? Di ba yung mga kambing, umaakit sa bundok para dumila lang ng alat? As in, biro mo, sama-sama silang pamilya doon eh. Bata pa lang. Pero pag nagkamali ka, lagpag ka, patay ka. Pero yung lakas nila, yung katapangan nila, kagitingan nila, kaya dito meron akong words na ilalagay dyan eh. Katapangan, kagitingan, kausayan, karunungan. Ito yung kambing na kadila ng asin doon sa bundok na nabigyan niya pa ng yung susunod na inirason sa kanya na hindi maputol yung ganong tapang ng mga kambing, di ba? Tapos yung nakatayo naman dito, may pusong kambing. Ito naman parang kabayo naman to na may corona. Ano ito? Title ko dito, Forged in Prayer. Tayo mga Pilipino, mahilig tayong manalangin. Pero ginawa ko rin siyang mystical na nilagyan ko siya unicorn. Bayo siya, nilagyan ko siyang puso. Nilagyan ko din siya ng corona na may krus, na may malaking krus din dito. Habang binubuo ko siya, meron siyang tanso na linya. Kasi nung binubuo ko siya, gusto ko ipakita dito sa pagtatahi nito na dati ako mananahi sa recto. Totoo naman. Si Yul po at ang tatay niyang si Mang Glengleng sa kahabaan ng rekto, sa may doon po may tailoring po si Yul Servo, particular na nung hindi pa po siya nag-aartista. Pero nung doon ako na-discover ni Direk Mario, no, Oo. nag-tailoring ako. Ito, dito, pinakita ko na nagtatahi. At ang buhay naman, hindi naman perfecto ang buhay. Pag nagtahi ka kasi at hindi maganda yung ano mo, lalabas doon, hindi magtatahi eh. Pero bandang nagtatahi. Tapos bandang dulo, mawawala na naman yung tahi pag hindi maganda Pero ginawa ko, dire-diretso. Kaya lahat ng artwork ko, may tahi. Tapos ito, nakangiti, pero di makapagsalita. Simbolismo. Tapos ito, ang dami na nanalangin dito. Ito naman, kalapati naman ang nilagay ko dito. May daladalang dahon, peace. Tapos may krus yan. Meron dalawang kalapati dito, may nilagyan ko ng love. Tapos may malaki akong puso dito. Tapos may araw din, pag-ibig ang direction. Ang title ko doon. Ang ganda. Pero Yul, magkano mong naibibenta yung ganyan? Halimbawa ito.
Sakto lang yan. Ayaw pong ipagsabi ko magkano po na ibibenta. Pero alam mo dati, nung unang gumawa ako, sabi ko, siya yung photographer ng mga artwork. Sabi niya, magkano mo ibibenta to? Sabi ko, ito, ganitong halaga lang. Talaga ganun mo na ibibenta yan? Yul Servo ka. Sabi ko, okay ka, Yul Servo ka dyan ha. Tapos, congressman ka pa. Naisip ko, okay yung presyo niya. Sabi ko, sige, gawin ko yung presyo mo. Yung in-advise na sa akin. Sabi ko, ang dami kong sugat dito bago ko magawa to eh. Kasi, ang sugat ko dito, pinsan pag napaso ka, kumapal na nga uli ko eh. pagbasta niyo. Ayan, yan. Pagbasta niyo yung kamal ni Yula. Ito naman, aso at pusa, isa ang puso. Meron akong naging, yung isa sa nag-akay sa akin bilang artist, kaibigan ko. Kasi parang napansin ko sa kanila, para silang aso at pusa. Di ba may kasabihan na, Lagi nag-aaway. lagi nag-away pero laging bati. Parang iyon, isa ang puso nila. Pero sa bahay naman natin na nagre-representa, ang aso at pusa, pwede silang magkaaway talaga pag hindi sila magkakilala. Pero pag sabay mo silang inalagaan, nagiging magkaibigan yan eh. Dahil lang ang master nila, nagiging isa ang puso nila. Pagtingin sa master nila, di ba? Ayan, punta tayo dito. Ano naman ito? Ito kuya, ano to? Nung binubuo ko to, dapat to patayo. Dapat to isang malaking baluster to eh. Pero nung ano ko na siya, sabi ko, iniisip ko na kung anong gagawin ko sa canvas ko na to. Naisip ko yung kabataan ko kasi galing nga tayo dun, di ba? Naging pop art, mag-drawing ng bata. Eh nung bata ako, pagka pinapadrawing kami, ganito dinodrawing ko ng bata ako. Bahay kubo. Bahay kubo, tapos pamilya, may mag-asawa, may anak na isa, at saka babae at lalaki. Tapos may puno. Eh nakita ko bundok, kaya yun ang ginawa ko dito. Tapos maglalagay ako ng 3 krus dyan. Parang nagre-represent, di ba, si Jesus Lord. Nung pinako siya sa krus, meron 2 pang ano. Kaya yan. Tapos ito, Anong pangalan naman niya? Ang title naman niya? ang title ko naman dito kay Tiyaga. Kasi ito yung kalabaw. Yung mga magsasaka natin. Napaka-importante ng ginagawa nila sa buhay natin, di ba? Yung butil na ginto na kinakain natin mga Pilipino, di ba? Sabi nga, pag Pinoy, panin is life, di ba? Pero mo, ganun sila nag-aararo. Ano to? Brush ba to? Brass at saka copper ang ginamit ko dito. Copper, Kaya, oo. inano ko naman dito, yung bundok natin, kailangan natin alagaan, di ba? Kaya punong-puno ng puno yan. Pero ito, nagre-represent ng puno o bulaklak. Ito yung very colorful. Ano naman ito, Yul? Ang title ko naman dito, Direction of Time. Bakit? Direction of time. Actually, nagsimula lang to. Ang alam ko lang is 11-11. Tsaka yung trend. Nung high school, college, pagdadaan ka ng Saan ka ba nag-high school? nag-high school sa Arellano, Pag sa college? sa PCCR. Nag-NU muna ako, National University PCCR. Oh, eto ano naman to? Ba't parang may ano naman ito? Plato na... Dahil nga yung 11-11, na Ano bang 11-11 para sa kapakanan ng ating... portal ng ano yun eh. Parang pagiling. Wish. Okay. Pag-wish ka. Ni-research ko yung 11-11. Hindi lang pala 11-11 ang may mga ganon. Parang mayroon siyang 14 portal na oras. Na kaluluwa ng oras. Pero dito, pinili ko lang yung 7 portal lang. Pero to, parang orasan ng Casio. Pag tumingin ka sa Casio yan, na nakalagay dyan 11-11 na pag-healing. Ito naman, 12-12. Yung pagbigay ng blessing. Pag nakikita mo pala yung oras na gano'n. Alam mo, nung kumandidato ako ngayong nakailang takbo ko eh. Nag-start ako 2007. Kasi pag nakikita ko yan, hindi lang naman dunting oras na 11-11. Siyempre, pag nakikita ko yan, nagpe-pray ako ng wish ko sa Panginoon. 2007, 2010, 2013, 2016. Lagi yan nakikita ko yung oras ng dati. Pero itong labang ko itong nakaraan, hindi ko siya nakikita. Hindi mo matatsyempuan na Talaga? matatsyamban. Sabi ko, isa rin yan sana. Sabi ko, bakit ganun? Parang kakaiba. Ipaparamdam din sa'yo. Kasi sabi ko kay Lord, iparamdam niyo sa akin kung para sa akin ba to. At tatanggapin ko kung anong kalooban niyo po sa akin. Basta, Panginoon, kung ano po yung gusto niyo pong mangyari sa akin dito sa mundong ibabaw. Yun lang ang ibigay niyo po sa akin. At bigyan niyo lang ako ng wisdom at knowledge para sundin yung nararapat. Nararamdaman ko na yun. Kaya ito naman, may 12-12, 11-11. Tapos nilagyan ko din siya ng lion, kabayo, tapos may agila, tapos manok. Yung ginawa kong colorful yung manok dito. Tapos may 2 maliit na manok. May pusa, may aso, may pagong, may kalapate, may 3 tao. Tapos ito yung 7 portal. Tapos diyan ko nilagay yung cross ko sa araw. Tapos yung araw kaya, pag binilang mo yan, 44 yung butas, magkabila. 44 plus 44, 88. Ano ibig sabihin nun? Infinity ko yan. Yung blessing ba, dire-diretso yung blessing. Kaya pag kainan mo yan, 3-8 yung yan. Tapos ito naman, Ito naman yung sinisimulan niya. hindi kuya, tapos na to kuya. Tapos na yan. Kaya ako to nagawa yung project na yan dahil dito. Sabi kasi sa akin ng anak ko, pa, baka pwedeng, nag-show kasi ako dun sa NAIA, pa, baka pwede mo akong gawa ng Kaso hindi, sa dami kong ginagawa, hindi ko natuloy nagawa. Kasi sabi ko, ito yung ibibigay. Sabi pa, gawa ka ng iba na lang pa. Habang tinitingnan ko to, habang nagagawa ko ng map, naisip ko yung magkaroon ng kulay, yung assemblance ko. Dati kasi walang kulay eh. Ang title ko dito, Tadhana. Kasi yung Aries, ng asawa ko yun eh. Sa akin naman, Pisces. Star ko naman dyan. Tapos yung anak namin, puro L ang pangalan. Dito ko kinumpleto yung 14 portal. Simula una hanggang katapusan. Yan. 6 na ba ang anak mo? 6. Uy, hindi ko akalain. Oo. Nung nagpupunta pa ako sa'yo, 2 pa lang. 2 lang. Yun.
Kaya yung L, Ah. Lucas, Luis, Laris, Liras, Lewis, Lexis. Lahat So, naman tayo magsisimula at matatapos eh. Dito ko sila nilagay sa ano. Ito naman, ano to kuya? Ito yung ano, ilalagay ko dun sa train at saka sa barko. Na yung mga scrap met, yung scrap ko ng pinang-grind, ito mga ganito, ginawa ko siyang trend. Kaya nung ano, talagang pinauupod ko. Kasi sabi ko, may magagawa ako niyan sa susunod. Magiging art yan, sabi ko. Kasi katulad ng bakal na to, actually, yung mga bakal na to, dati ginagawa ko tong mapa. Kung ano yung hugis ng bakal niya, igaganong-ganong ko lang. Kung ano yung mapa, kinokopya ko lang. Kukuha lang ako sa scrap. Kaya ito, nagamit ko siya. Ito naman yung isang ano ko. Kaya, ito tapos na rin to. Title ko naman dito, Pintuan ng Masayang Bahay. Pintuan ng masayang bahay. Dito naman nagsimula yung aking pop art. Ito yung mga pusa ko na nilagyan ko sila ng kulay. Ito naman mga maliliit na to, ito yung mga ginagamit mong kulay. Yan yung mga automotive paint ko, kuya. Yan yung mga ginagamit ko. Ansal, Spiro. Ito para saan naman to? Sa projector ko. Pag sa mapa ko, kuya. Itong lamesa ko, kuya, may pinturang puti ito, kuya. Pinipinturahan ko ng puti, tapos tatapatan ko ng projector, tapos i-drawing ko yung mapa habang nandun sa projector. Dati kasi, nung nagsisimula ako, kuya, ipiprint ko yung mapa, guguhitan ko square-square na maliliit, tsaka ko i-drawing sa lamesa. Tapos pagka-drawing, tsaka ako mag-welding ng mga kalye na. Pero ngayon, Gamitin na natin yung technology, di ba? Para mas mabilis. Sabi ko, super busy ako nung nakaraan ko eh. pero may napakalaking ginawang masterpiece itong si Yul Servo. Ilalabas daw niya ito next year. Pero uunahan na natin siya kung ano man tong ilalabas natin. Alika, samahan niyo kami. Puntahan natin yung ano. Sige. Ito naman, yung the best among the best na obra ni Yul Servo. Sa susunod na taon pa niya ito ipakikita sa publiko. Pero uunahan na natin. Yul, ano naman ito? Ito kaya yung ano, pang 8 solo show ko to sana sa direction. Pero singit lang ako ng isang assemblance doon na pang 8 solo show ko. Ito magiging 9 solo show ko, pero 8 sa direction. Ito naman yung ano ko kuya, mapa ko para sa NCR. Hilig kasi ako dati kaya ang ginagawa ko lang puro sa Maynila. Pero pagka meron nagsingit lang na, ano yung parang commission, pero sinasabay ko na sa mga show ko. Nakapokus lang ako sa Maynila. Pero ito ngayon, NCR naman. Ano yan? Ito yung mga mapa ng City Hall ng mga city ng NCR at saka munisipyo yung sa Pateros. Ito yung ano, yung Quezon City, andyan yung San Juan, Taguig. Pero pinalitan ko to. Iniba ko yung Taguig ko at saka yung Maynila. Ito, Caloocan, ito, Las Piñas, ito, Pasig City, tapos yung Pasay, ito naman Mandaluyong, yan, Makati. Mga City Hall ng bawat syudad na nagre-representa ng ano. Kasi para sa paggugobyerno, isang mahalagang parte ng gobyerno yung lokal. Di ba, meron tayong barangay, meron tayong lokal, meron tayong probinsya, Pilipinas. Ito naman, bawat city, yung power. Kaya direction of power to eh. Ano to? May pattern ka? May mapa kang sinundan? May mapa. Meron akong mapang sinundan na Google. Ilang buwan mo itong ginawa? Actually, tagal ko to ginawa. Sinimulan ko to, 2022 ko At natapos lang ngayon. Ay, di pa tapos ngayon. Hindi pa siya tapos. Di ba? Pipinturahan ko pa to kaya pupunuin ko pa ng kulay yan. Ang ginamit kong kulay dito, yung kulay ng bandila ng bawat city. Ano plano mo dyan? Ibenta sa bawat... Ay, hindi. Sabi ko nga kaya, nung vice mayor ako, ang nakausap ko dito sa si Chairman Artes ng MMDA. Kasi nga, nung sinabi ko sa kanya, baka pwede mong show natin. Ito sa MMDA. Kasi nga, city, hawak din nila yung city, di ba? Ikaw lahat nag-welder niyan o may katulong kang mag-welding? May katulong ako sa paggawa ko nito kaya. Kailangan mo ng ng kasama din na mag-helper sa'yo. Pero ito kuya, ha? pero ito kuya, hindi ito nabubuo. Ng ibang artist kasi, naka-sketch yung ginagawa nila. Dito, kung ano lang yung nasa isip ko. Parang kada ko nito, meron na ako nasa isip na gagawin. Yan yung galing ko yan nung na-practice ko tong pag-visual art. Pag tumingin ako sa nakikita ko kung ano gusto kong gawin eh. Pero hindi ko sa ini-sketch. Parang... Through visuals lang. sa visual. isip Pagka lang. sinimulan ko yan, lalabas na yan. Tapos pagka hindi ko ginawa, pagbalik ko doon, kung ano yung nasa isip ko, yung pa rin yung gagawin ko. At dito po, natuklasan din natin, sandamukal. Napakadami po. Yung mga bakal-bakal, yung mga itatapon na lang, pero hindi itinatapon ni Yul. Bakit? Ito, halika tayo dito. Nag-start ako konsihal. Nung nirepair to, yung mga bakal na yan, sabi ko, ang mahal ng bakal. Pag tinapyas, pakikilo ko lang. Meron na akong pinanginayangan dati nung bata ako na pinakilo eh. Sayang ka ako kung hindi ko pinakilo to, mas magandang art. Pero sabi ko, itong basura na to, magiging art to sa future. And daddy ko at saka asawa ko, pinipilit ako, pakilo nyo na yan. Kasi grabe talaga. Ang tambak eh. Kaya ako naman, inaano ko, dyan lang yan. Wala naman pumupunta sa lugar na to. Parang ang datingan, sining sa basura. Oo, kuya. Pero ang una kong ginawa nun sa sining ko sa basura, dalawa eh. Hayop, kabayo, at saka yung How It All Began. Isang malaki ko na, dito ko ilalagay yung How It All Began ko na nakalagay dati sa kalbo. Pinatanggal nung may-ari doon dahil bawal na daw magsabit ng artwork doon. Ito naman kasi hindi ko binibenta, kaya pampamana ko na to eh. Pero bago ko pakita to sa'yo, kaya ito yung isa kong nabuo na isang artwork na unang-una ko din na ginagawa. Sinimulan ko to, second term ko ng konsehal ako. Ito. Ano yan?
Ay, kabayo. Assemblance din to. Mga scrap yan kuya na dinuksong-duksong din. Isasama ko sana dito, sabi ko, iiwalay ko Ano na siya. lilinisin mo pa yan? Pagka Hindi kuya, pipinturahan ko pa rin yan. Kuya. Puntahan na natin yung tambakan niya ng kanyang mga grocery. Yung kanyang mga scraps. Dito nagsimula yung mga unang mapa ko na kulay bakal talaga na inulan. Lahat yung kabayo ko dito nagsimula. Actually, dati sa dulo lang yung tambakan ko. Siguro yung isang square na yung punong-puno ng bakal. Tapos nagawa ko na siyang art. Ito, yung mga bagong scrap ko na to kuya. Basta bakal, hindi ko tinatapon. Kasi pagka gumawa ko ng assemblance, minsan sa hugis ng bakal, kung ano itsura niya, o kapal niya, o nipis niya, meron akong pwedeng buuin. Meron akong 12 pieces na naka-stand lang na nakatayo lang siya. Yan. Ito yung mga bakal ko kuya. Kung ikaw ay hindi inclined sa sining, sa arts, Tatapon hindi mo siya mo na to. ma-appreciate, tapon yan. Pero dahil ikaw ay makasining, oo. Pero ito kuya, ilang setup na yan ng basura dyan. Para sa iba, basura na. Pero sa akin, hindi ko matapon eh. Nauubos ko sin siya. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.